Ayan, biblade natin. 2KD engine. Palit tayo ng radiator. 29,000, 296,000. Ang natakbo. Start. Mak, nasaksak na lahat yung pan. Umusog na ba yung tubig? Hindi. Batuan mo. Hindi yan yung iniisip mo. Dito ka nga muna, Mac. Hindi kayo magkaka... At yung blader doon, hindi mo alam yun. Ako na. Dito ka. Baka umapaw na doon, bilis. Para ko na to. Ito, nung sarin. Oops. Dahan-dahan kasi iabot sa overflow. Pabutin mo dito. Hindi kahabante yan dito eh. Lalagyan mo na na oil. Umikot na. Punuin muna dyan kasi magbiblade pa naman ako dito. Dahil ang bula. Kailangan niya yung flow niya, tuloy-tuloy na. Hindi tayo pwede manginain sa kulan. Kasi ganun talaga yung proseso. Kaya kung di natin yun, hihigop eh. Pinuno mo na dyan. Tatakbo ko na lang para madali. Pwede na to. Umikot na. Tayong kulant eh. Importante na blade na. Ganun po. Marami tayong pamamaraan para sa pag-blade ng kulant. Ayos po. Ayan, humihinga na. Ibig sabihin, humihigop na siya. Kasi, naglagay na tayo doon. Sige, dagdagan naman. Ipuno mo kasi higop naman yan. Wala pa sa system yan. Yan po. Sitwasyon namin sa Almor Auto kahit Sunday. Ay ginagawa pa kaming truck. Ayan, road test natin. Ayan, meron pa kaming overhaul, mausok. Ayan, Toyota Corolla. Shoutout sa mga Corolla. Ayan, ito naman High Ace. Ayan. Para mas mabilis humigop yung coolant ni sir. Init po. Ayan, pawis. Ayan, magandang araw. Ayan, shoutout sa lahat. Ayan, ginawa po namin dito, nagpalit kami ng radiator.
sa high AC sir. Radiator po na brand new. Hindi po tayo nagpapalit ng surplus. Bali, pinakabilis kasi na naiinit kasi ako eh. Kaya tinatakbo ko na lang. Bilang ko na yung ikot and then yung tamang ano ng temperature. Saka ako mag-refill, magdadagdag ng kulang. Actually na ano ko na to, na blade ko na. Naniguro pa rin ako para iwas aberya sa daan, iwas complaint. Chinecheck ko bago i-release para maiwasan yung pag-overheat sa daan. Pag nagmamadali, customer na bahala mag-blade. Biniblade po kasi natin yung blader. Yung mga ganito po kasing fan mga boss, yung distansya ng radiator napakalayo parating dun sa makina. Kapag wala pong laman yung tubo, hindi po hihigop yung kulang. Maaring humigop siya late na, pwede maapektuhan yung makina. Kaya ginawa natin kanina, kung nakita nyo, nung una wala pong lumalabas, tapos may ginamit kami dun pamamaraan para mapalabas yung coolant doon, kasi kahit tipan mo dun sa labas, hindi po tutulak yung coolant. Kaya may ginagamit kami doon para ma-blade namin or mapalabas yung coolant doon. Ayan. Puro ang pagkawaan sa Imus Cavite, sa sila mga boss, Waze or Google Maps, Almar Outdoor. Cellphone number namin ay 094688215993. Imus Cavite lang po kami sa mga naghahanap ng paggawaan dyan. Ayan. Salamat po sa mga maaga kanina. Ayan, marami tayo pinatino. Puro human error na naman kanina yung mga ginawa natin. Ayan, alam naman ng mga customer natin yan. Ayan, sabihin naman ng iba, magaling na naman kami. Hindi po. Hindi po kami magaling mga boss. Kusang nakikita lang po talaga namin yung error na nangyari dun sa sasakyan. Kaya sinasabi namin human error, kasi hindi ko naman pwedeng sabihin kasalanan ng manufacturer. Hindi po ba naman. Bali, yun, yung mga kaninang ginawa, ayun, mapapanood nyo naman yan. Bali, ayun, marami na nga pong reseta sa kanila. Resetahan sila ng kung ano-ano. Air leak lang po yung ginawa natin. Nagpais ka na sila sa iba, nagpagawa na. Hindi nakuha yung sira. Yung nakita po natin yung conversion ng kanyang throttle ay singaw. Ayan. Marami po, kaya maraming salamat. Ayan, Cavite City, yung pinakamalayo natin kanina. Dahil ito, hindi ko alam, Imus lang yata to, itong van na to. Ayan. Maraming salamat sa lahat ng mga customer na nagre-recommend, and pati kay sir sa Almera, shout out. Thank you po. Kahit minsan may mga hindi pagkakaunawaan, dahil minsan, yun, sabi ko nga, akala ng customer pag nasira yung sa kanila, yung ginawa, yung nasira, hindi po lahat ginawa. Minsan po, yun, maintenance na rin. Kaya salamat, kasi yung mga customer natin mabilis na rin mapaliwanagan. Papakita lang natin kung ano yung sira. Doon nila ma-realize na ay hindi pala related dun sa pinagawa ko. And ni-explain naman natin about function, and then tinuturo natin sila kahit i-research nila sa Google, malayo talaga. Ayan. Tsaka yung iba nagko-complain po, pinagawa pala sa iba. Sa iba pinagawa, yung complaint sa atin. Ayan. Sana naman, wag ganon. Saka wag agad natin bumahan yung kagaya namin mga mekaniko, kung saang shop man. Kasi kawawa naman po kami mga mekaniko. Ang gusto lang naman namin gawin, lahat ng mga mekaniko sa inyo, sa bawat customer o kung saan man kayo customer, ay para ayusin po yung sasakyan nyo. Natural, wala pong gano'n na may gustong sirain yung sasakyan nyo. Lahat ng purpose ng bawat shop ay maayos yung sasakyan nyo. Kagaya nga po sinabi ko kay sir, walang problema mag-complain basta sa ginawa. Ngayon, kung magko-complain kayo tapos sa iba nyo pala pinagawa, eh pangit naman ho yata yung gano'n. Pagsira sa amin yung complaint, tapos pagpapagawa sa kanila, hindi mo maganda yun. Kaya isang aral na lang din po, kung magpapagawa po tayo, kahit saan, hindi lang para sa amin, para lang, inaano ko lang, in-explain ko lang yung side naming mga may shop, o kahit saang shop, alam ko na encounter nyo to. Minsan sinisermonan tayo ng customer, yung pala, hindi naman natin ginawa, sa iba pala pinagawa, yung sira. Kasi minsan, alam mo, binabakjab. Sabi na natin, binabakjab na dun sa gumawa. Wala makitang sira kasi hindi niya alam yung sintomas. Hindi ngayon, babalik siya kung saan siya dati nagpapagawa. Hindi ngayon, magre-reklamo. Siyempre, bago naman tayo sumagot, check muna natin yung sira. Kung related dun sa
nirereklamo ng customer. Ayun, nakita natin, nagpagawa pala sa iba, hindi naigpitan, pinipitik lang natin yung tornilyo, ang luwag na. Ayun. Basta ito tatandaan yung mga boss, basta laging tama naman ng customer, basta mali ng mekaniko. Pero pag tama naman talaga kami mga mekaniko, sorry po, kukurik lang namin kayo, pero hindi namin kayo tutuloy pinapagalitan, pinapaliwanag lang namin. Pero hanggat maaari, iwasan natin na ipahiya natin yung mga mekaniko na gumagawa sa inyo. Kasi sa totoo lang, tao lang din kami. Ang intention lang namin ay gawin yung sasakyan nyo, hindi para sirain. At saka yun nga po, nagpagawa lang po tayo, hindi pwedeng laitin o kung ano pa man yung sarili ng isang mekaniko. Ayan, kaya ayun, goods pa rin tayo. Importante lang na ipaliwanag namin mga shop sa customer yung side namin na wag agad sana kaming dakdakan, lalo't kung makikita rin lang naman namin yung sira ay pinagawa nyo sa iba, tapos sa amin mo idadakdak. Wala pong ganoon. Pero hindi ako nag-mention, hindi ko mini-mention kung sinong customer yan. Hindi ko to, sir, linag para sa iyo. Binablog ko to para sa lahat ng customer o magiging customer kayo sa ang shop. Yun po kasi yung na-encounter namin. Lagi po yan mga boss, hindi lang sa isang customer. Swerte muna na wala sa isang linggo na gaganunan kami, tapos yung sira po pala ay pinagawa sa iba. Ayan, shoutout sa mga kapwa ko shop. Ayan, pabor po yan sa inyo, pa-share naman po para kahit paano ako na yung nagsalita para sa atin. Sa mga kapwa ko mekaniko, salamat. At sa mga nagbibigay ng customer, maraming salamat. Sa mga nagbibigay ng customer namin, dating customer, bagong customer, at saka yung nakakapanood na nagre-recommend, maraming salamat po. Ayan, murang pagawan sa Mas Cavite. Ayan, Almar Autocar po, wish nyo lang. Cellphone number namin ay 0946-882-1593. Basta tandaan nyo mga boss, yung boses ko ito na to, wala na akong mababago. Sabi ng iba, galit daw ako magsalita. Hindi po, ganito lang po talaga ako magsalita noon at ngayon. Kasi linalakasan ko talaga yung boses ko, saka mabilis po ako magsalita. Ganun po talaga. Kanya-kanya tayo ng boses. Yung boses ko, kung akala nyo galit ako, sa inyo po yan. Pero ito lang masasabi ko, pag willing naman kayo magpagawa, welcome na welcome. Hindi po kami nangaaway mga boss, hindi kami nagagalit sa customer. Ginagawa lang namin, pinapaliwanag. Gusto lang namin ma-realize ng customer na ang purpose ng bawat mekaniko ay gawin yung sakyan nyo, hindi po talaga sirain. Although nagkakaroon minsan ng human error, normal po sa isang shop. Kahit kami, hindi namin alam, mayroon din kami error. Pero ang sinasabi lang namin doon sa encounter, kasi alam nga naman na, sabihin na natin may isang customer, hindi kinuwento ko ngayon yung mga sinabi ng customer, tapos nagawa namin yung unit na yon, at least nakatulong po kami. Ayan, shoutout. Salamat sa mga basher, natin, shoutout. Ingat kayo mga boss. Thank you so much sa pagbabash nyo, kasi malaking tulong po yung pagbabash natin. At least na ilalabas nyo yung opinion nyo, normal po yun. And then maganda po yun. Natutuwa ako sa mga nababasa ko, nagalit daw ako magpaliwanag. Ayos ko. Hindi po ako galit. Basta gusto ko lang ilabas yung gusto kong sabihin, yung side ko, and then kung paano ko ipaliwanag. Pero yung boses ko, ito na po talaga to. Wala na akong mababago. Parang kayo yan. Kung paano kayo magsalita, paano yung boses nyo. Yun na yan. Hindi natin pwedeng pagawin yan. Meron nga po nagsasalita parang pakaliit. Ayan. Pag maliit naman yung boses, sasabihin parang ngungo. Ngayon, ganito na ako, ganito pa ako magsalita. Pero at least, pinapaliwanag ko po sa inyo yung side namin, and then yung importante yung trabaho natin, yung may bigay natin yung quality. Ayan. Kung mayroon man tayo minsan sinasabing shop, hindi po natin pinapangalanan. Ayan, shoutout sa Petron Lube. Ayan. Maraming salamat sa tiwala. Ayan, sa Lovrex, Azin, o kung ano pa man. Ayan. At sa mga brand na dinadala namin, sana madagdagan pa yung mga papasok na brand sa atin. Ayan. Thank you so much po sa mga gustong pa-market ng mga pyesa o kung ano pa mga parts. Welcome po. Welcome na welcome sa Almar Autocar. Ayan. Meron na rin tayong plano na namin next year magdagdag ng isa pang shop para makuha namin yung full PMS. Ayan. Yung isang shop na yon, lahat lang po mga PMS, yung mga fast service lang, kagaya ng brake pads. Ayan. Pero itong siyang shop na to, para magiging yung mga hard trouble po talaga. Ayan, mga hard,